Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Pangalan mo, kuya? Roderick po. Roderick. Ilang taon ka ng mekaniko? 4, sir. 4. Saan ka nag-aaral ng pagmimekaniko mo? Tesla po. Tesla. Mga ilang taon yun? 6 months po. 6 months lang. Mabilis lang pala, no? Takpan muna natin, sir, para sa flashing. Flashing, ano? Oil flashing. Flashing oil po. Flashing oil. Para saan yung flashing oil? Para malinis po natin, sir, yung mga natitirang lumang langis sa engine mo. Ito, sir, safe po to, sir, kasi langis din po siya. Hindi siya additive. Tatakpan natin, sir, saka natin i-start. Ayun yung trabaho namin. Ipa-flash na yung mga dumi sa loob ng para mas malinis. It's about around 1 or 2 years lang naman. Para umikot yung system sa ating system. Mainitan mo na inaandar muna yung makina para mas umikot yung langis. Tapos i-drain away yan.
dumi, ano yung mga dumi saan nagaling yan? Sa dating lang sir, yung luma po. Ang tanggal ng oil filter, ito. Ayan. Sir, ito po yung bagong oil filter. Ito po sir, every time na magpapa-change oil po kayo, kailangan pinapalitan po ang oil filter. Pag hindi nagpalit ng oil filter, Andun pa rin po sir yung dumi na na-filter nung unang change oil nyo. Tapos ang pag-igpit po nito kailangan hand tight lang po. hindi pwede gamitan ng ano. Hindi po kasi sobrang nipis po ng oil filter. Tapos i-sprayan po natin ng brake cleaner para matanggal po yung mga langis-langis na hindi. Ilang litro na lang isang ginagamit. Usually sir, 3.5. Air filter. Mga gano'ng katagal yan bago palitan? Sa atin sir, case to case basis po, pag nakita natin kailangan ng palitan, palit na po. Wala namang ano. Wala po. As long as tumatagos po yung hangin at hindi nababarahan ng dumi, pwede po. Sir, ito po yung gagamitin nating sensor para sa alignment. Kakabit po natin sa bawat gulong. Ito, yung alignment, titignan yung pagkalay ng gulong kung diretso ba, nakatabi o nakatabi na papasok o palabas. Kasi kung papapansin niyo madalas hindi pantay yung pagkain ng gulong. Minsan mas manipis dito kaysa dun sa loob. Mas makapal pa sa loob, manipis. Hindi pwede yung since nagkat nga ako kabito yung luma, mas manipis yung ano dito. Mas manipis yung gulo yung din sa labas kaysa dun sa loob, yung kain niya. Kaya pinaasyo na naman ito, papacheck up lang natin yung alignment ngayon. So ayan, mapapansin niyo dito, mas manipis yung kain dito kaysa dun sa kabila. Ito, mayroon maliit ang kain, mas dito sa kabila wala na. So yan yung ano, camber alignment, wheel alignment. Anong sakyan po ulit yan, sir? Vios, Toyota Vios. 2000, anong year model po? 2017. Toyota. Ito, sir. 2014 to 2018 model na Vios. Yan, okay po na. Ito po yung specification niya. Para sa Pag may alin. nagbago niya, hindi sabihin na hindi nakaalam. Yan po yung pinaka-preference niya para sa reading po ng sensor. Tapos i-reading po natin. Na ginagawa pong Sir, focus po. Na-reading na po natin yan. Enter, enter. Bali, ito po sir yung camber. Ito po yung alignment.
Tutuwid po natin sir yung manibela niya. Hindi na sir, kailangan pasok eh. Kailangan pasok. Ito na. Nakakalam lang yan yung mga lumalabas na data dyan, yung mga mekaniko, kung paano nila gagawin, kung paano nila i-align yung isa. Ano yan pare, nakapasok o nakalabas? Nakalabas. Yung isa nakapasok. Yung isa, ayun, nakalabas sir. Oh. Konti lang naman sir yung i-adjust eh, oh. Kasi di naman siya kalaki yan eh. Para mag-align, dapat zero yan. Ito. Yan, ganyan. Yan, para mag-align, kailangan zero yan. Basta sir, okay lang siya pasok dito sa kulay green. Kahit mag negative 5, negative 0.5. Basta wag na lang sa yellow. Yan, okay na sir. Itong camber, hindi na natin gagalawin yan sir. Camber correction, pasok pa yan sir eh. Pag pumula, yun, gagalawin natin. Pero yung pag pumula, ito na yung nababawasan yung mga gilid-gilid ng gulong. Oo sir, yan. Ito naman. Ito, ganun din, nababawasan o kaya may kabig. Kabig. Okay na. Oh, siniro natin. Ito ang mga ganito, negative. Negative, oo, pasok pa yan sir. Oo. Actually, first time ko lang magpapa-antibac. Subukan natin kung anong epekto sa sasakyan yung ganitong antibac para mawala yung mga hindi magandang amoy. Pero hindi naman mabaho yung loob ng sasakyan ko kasi alaga naman yan. Nagpapabango naman tayo ng sasakyan. Tsaka hindi naman natin nilalagyan o sinasakyan ng mga mababaho yung loob ng sasakyan. So, madalas tao lang yan. Ganun lang ang ginagawa natin. Tingnan natin kung may magbabago ba sa amoy after na ma-antibac tong tong loob ng sasakyan ko. Bigyan ko kayo ng update mamaya. So ito guys, mamaya kapag nag-start na yung antibac session at papakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari dito sa loob ng sasakyan. Ayan, na natin, i-antibac na natin. Simulan na natin. After ng antibac session, medyo nabago yung amoy. May pagka-mentol siya. Hindi ko lang alam kung gaano katagal yung epekto nito. Yung sinasabi nila na antibac. So, may changes naman sa amoy. Yung natural na amoy ng kotse, nagkaroon ng parang fresh
na amoy sa loob, naging yung menthol na ano. Ayan. So ayan, parang ang bango-bango parang ang linis-linis ng loob ng sasakyan. Kahit na malinis yung amoy, yung ganito, malinis yung amoy niya. So ayun. Okay naman pala yung anti-bac. So bigyan ko kayo ng update kung gaano katagal yung epekto nung anti-bac na to. Sa mga sakal, kung tumatagal ba siya ng 1 linggo, tapos babalik na uli sa dating amoy yung sasakyan. Pero tingnan natin kung ilang araw lang or baka bukas wala na rin to. So another review sa mga anti-bac. So ayun, kasi marami nagsasabi na bumabalik din after a few days yung amoy ng regular na amoy naman ng isang sasakyan. Kasi nagkakaroon lalo na pag nabilad tayo sa init, yung sasakyan nabilad sa init, tapos mauulanan, mainit, ulan, tapos lamig. So doon nagkakaroon ng chemical changes yung mga molecules, yung mga atoms sa hangin, tapos sa loob, lalo na yung mga sakyan natin is composed of foam. So dito yung mga microbes, mga bacteria na nakukuha from outside na dala-dala natin sa loob ng sasakyan is nade-develop, kaya yung mga molecule sa hangin nagkakaroon ng chemical changes, so nakaka-apekto sa amoy ng loob ng sasakyan. So siguro kaya nagkaroon ng ganitong process yung anti-bac, zero anti-bac, para at least mabago nga yung mapalitan yung amoy ng sasakyan. So yun na lang muna guys, balik muna ako doon sa office, magbabayad tayo ng maintenance natin. So yun. Ano sir? Ano nga pa pangalan? Fishing po. Ano, nakasama din ako sa... Kayo ba yari? Ay, hindi po. Empleyado lang din, sir. Abino DL po. Bali, 1,661 lang po. Pasay na lang ako, sir. Sige, sige. So ayun na nga guys, nakatapos tayo sa ating preventive maintenance. So thank you Motec Pasig dito sa may Amang Rodriguez sa mahusay lagi na pag-aalaga ng aking sasakyan. Yan. Motec Pasig, hello sa inyo. Salamat sa magandang serbisyo na binibigay nyo sa mga customer nyo. So ayun na nga guys, thanks sa panonood, and sana may natutunan naman kayo sa aking segment na ito. Ugaliin natin sa mga lalo na yung may mga sasakyan. Ugaliin po natin lagi ang pagme-maintenance, ang regular na pagpapa-maintenance ng inyong sasakyan, na sa ganon ay maiwasan natin yung mga mas malaking gastos sa hinaharap. Yan. Ugaliin po natin na magpa-regular oil change, pa-check ng wheel alignment, ng brake pads, at ng mga kung ano-ano pa, yung mga aircon pa. Actually guys, totoo yung kasabihan na prevention is better than cure. It is applicable sa lahat ng bagay. So para maiwasan ng mas malaking gastos, konting gastos lang sa pagpapa-maintenance. Ayun nga guys, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng another segment for today. Maraming salamat. At ito nga pala si Duero L, nagsasabi na lagi kayong mag-ingat, ingatan ng inyong pamilya, mag-ingat sa pagmamaneho para makabalik pa sa inyong pamilya. Maraming salamat uli, and goodbye.